Sa mabuting balita ngayon, makikita natin ang dalawang alagad na papunta sa Emmaus. Malungkot, bigo at tila nawalan ng pag-asa. Ang kanilang inaasahang Jesus ay tila naglaho sa krus. Habang sila ay naglalakad, lumapit si Jesus at sumabay sa kanila. Ngunit hindi nila siya nakilala. Ipinapakita nito na minsan kasama na natin ang Diyos sa ating paglalakbay. Ngunit hindi natin siya nakikilala sapagkat nakatuon tayo sa ating lungkot at sariling problema. Sa kanilang paglalakad, ipinaliwanag na Jesus ang kasulatan kung paano ang Mesiyas ay kailangan magdusa bago pumasok sa kaluwalhatian. Unti-unting nabuksan ang kanilang puso at isipan, at habang sila ay nasa hapag at hinati-hati ni Jesus ang tinapay, doon nabuksan ang kanilang mga mata at tuluyan nila siyang nakilala. Ngunit sa sandaling iyon, naglaho na si Jesus sa kanilang paningin. Doon nila sinabi, kaya pala gayon ang ating pakiramdam habang kinakausap tayo sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang kasulatan. Tatlong mahahalagang bagay ang ibinibigay sa atin ng mabuting balita ngayon. Una, nakakasama natin si Jesus sa ating paglalakbay, lalo na sa panahong tayo ay nalilito at nasasaktan. Hindi niya tayo iniiwan, sumasabay siya sa atin kahit hindi natin siya nakikilala at nakikita. Pangalawa, nakikilala natin si Jesus sa kanyang salita. Habang ipinapaliwanag niya ang kasulatan, unti-unting nabago ang pananaw ng mga alagad. Ganito rin sa atin, kapag binubuksan natin ang ating sarili sa salita ng Diyos, nagiging malinaw sa atin ang kanyang presensya sa ating buhay. Pangatlo, nakikilala natin si Jesus sa paghahati-hati ng tinapay, isang malinaw na tanda ng banal na Eucharistia. Ipinapakita nito na sa bawat misa, sa bawat pagtanggap natin ng banal na komunyon, naroroon si Jesus, buhay at ating nararanasan. Sa huli, ang dalawang alagad na dati paalis sa Jerusalem ay agad na bumalik upang ibalita ang kanilang naranasan. Mula sa lungkot, sila ay napuno ng sigla. Ito ang bunga ng pakikipagtagpo kay Kristo. Isang buhay na puno ng misyon at pag-asa. Mga kapatid, marahil tayo rin ay nasa daan patungong Emmaus. May dalang mga lungkot, tanong sa buhay, problema at kabiguan. Ngunit ang mabuting balita ngayon ay nagsasabi sa atin na kasama natin sa Kristo sa paglalakbay. Nangungusap siya sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita at nakikilala natin siya sa banal na Eucharistia.